sa bawat isa. Pagkatapos, yung doon sa discipleship sa ministry, ito po ngayon yung ginagawa natin upang kayo po ay madisipulo at makita po kung anong ministry kayo gagalaw. Amen? Katulad nung From Russia with Love, kitang-kita talaga yung ministry na pinakita nyo na last Sunday. Talagang gusto niyang humayo. Go, go, go. Amen? So, tayo po ay nasa series, no? Nasa series po tayo ng Developing a Faith That Works. Kung paano po hinuhubog yung talagang tamang pananampalataya ng isang, sabi nga po, Kristiyano nagpapagamit sa Diyos. So, yun po yung series na pinapag-aralan natin. So, nandito na po tayo sa number 6 na lesson, no? Na kung saan ay, yung nga, kung meron kayo nakita sa Facebook, alam na po ninyo kung ano yung pamagat. Amen? Ito ang gusto kong matatandaan po natin yan. If someone treats you badly, yan. Okay? Just remember, there's something wrong with them, not you. Normal people do not go around this world. Amen po ba kayo dyan? Amen po kayo? Kaya, sabi nga po, medyo dusma-dusma po tayo doon sa pagtatrato natin sa kapwa natin. Dahil kasi dito po natin makikita kung sino ang normal sa hindi. Okay? So, ang pamagat po ng ating papag-aralan ngayon ay how to treat people right. Kung paano natin tratuhin ang kapwa natin ng tama na naaayon sa salita ng Diyos. At ito po, hinango natin dun sa ating series, no? Developing a Faith That Works. So, ano po makikita natin dito sa ating binasa ngayon? Kung paano natin tratuhin ang bawat isa. Amen? At talamak po ang discrimination dito sa mundong kinalalagyan natin. Pag nagsama na yung puti sa kaitim, naku, na po, medyo nagkata, di ba? Kaya ito ngayon ang papag-aralan po natin, bakit ano ba yung dapat natin mapansin, makita dito? Ang sabi po sa verse 2, sabi niya, verse 1, My brothers and sisters, believers in our glorious Lord Jesus Christ, must not show favoritism. Na kung tayo po lahat ay believers, di ba ba? Kailangan iwasan po natin yung nagbibigay po tayo ng pagtangi-tangi sa kapwa natin. Diba? Okay? Na ang sabi po doon, there are 5 common areas of discrimination. Dito po tayo medyo mahina kung minsan. At ito yung mga bagay na dapat natin pansinin sa sarili natin upang makaiwas. Okay. Nagdi-discriminate tayo, ano po? Dahil po, number 1 po ay dahil po sa appearance, di ba ba? Karamihan po, di ba ba? Karamihan sa atin, inuuri natin ang kapwa natin. Di ba ba? We discriminate often because of appearance. We judge people of their appearance, how they look, no, how they dress. Alam nyo, meron pong isang kwento, no, na sabi nga po, ito yung katotohanan dun sa appearance na bakit napaka-conscious natin sa appearance. Meron pong inobserbahan, may pinag-aralan mga hitchhikers. Kapag pala yung nakadress ka lang ng para bang pulubi, pag nag-hitchhike ka, alam mo, hindi ka papansinin. Pero kung medyo nakadamit ka lang disente, nag-hitchhike ka, naku, talagang titigilan ka ng mga, sabi nga po, may sasakyan. Ano ibig sabihin yan? Ang tao kasi, ganun kasi, tumitingin dun sa itsura. Amen? Tumitingin sila sa itsura. Tapos, sabi nga po, and do you judge them by how they look? Do you judge them immediately? Even Christians, no, get caught up in this dress for power. Okay, dress for success, sabi nga po, dress to be cool. We are so concerned of what's in and what's out. Ganun po ang paningin ng karamihan. Or what's hot and what's on, di ba ba? Ganun tayo tumitingin, no? Kaya medyo umiwas po tayo dyan. Amen? So, appearance, pagkatapos number 2 po ay yung sa tinatawag na ancestry, ang age. No? At medyo inuuri natin ang tao kung minsan yung sa edad din, di ba? Kung bata yan, ay magugulangan ko ito, di ba? Pero kung matanda ito, ay ako sandali iwas ito, dahil marami na experience ito, yan. Di ba? Parang gano'n. Okay? So, ang number 3 po ay yung ancestry, yan. Ito medyo, ito po ang tawag ito, yung racial discrimination. Racial discrimination. Alam niyo, may kwento po pero siguro, ikikwento kaya ako ito sa inyo. Kasi nagpapatungkol ito dun sa isang batang itim na sumakay po yung mag-ina doon sa bus. Yung itim siyempre, hawak niya yung anak niya.
ikaw mo itong driver puti, abay, inonsulto ba naman niya yung magina? Sabi niya gano'n ano ba yung hawak-hawak mo? Sabing gano'n at napakapangit na bata. Sabi gano'n. So, talagang gano'n kasi ang tao. Kung minsan kumaka-insulto di ba? Tapos umiiyak ngayon yung babae na umupo doon sa upuan. Tapos yung upuan niya, may katabi siya doon. Sabi gano'n, galit na galit. Sabi gano'n, yung babae, kailangan. Tapos sinurso na naman ang katabi. Sabi gano'n, sige talaga, Ibrahim, punta mo, duruin mo. Sabi gano'n. Sige, pwede, pumayag. Oo nga, sabi gano'n. Patapos ay sandali, bago pupunta, sabi niya, akin pahawak mo sa akin yung tiyonggong hawak-hawak. Mas matindi. Mas matindi. Alam nyo, ganun tayo. Pala, bastos din pala. Ganun tayo, kaya nga sabi nga, may gunoo pero bastos. Grabe pa namang insulto. Kasi kung minsan, ganun po yung pananaw natin. Kaya sabi nga po, please, umiwas po tayo. Amen? Huwag tayong titingin kung anong kulay niya, di ba ba? Kung singkit yung mata niya, at doon po tayo medyo nabibiktima, nadedeceive, okay? So, sabi nga po, number 4, yung pong tinatawag na achievement. Yan. Ako, napakaraming mga talagang medyo tumitingin dito. Diba? At sabi nga, kung ano ba natapos niya, abogado, diba? Doktor, o kaya teacher, diba? At kapag yung ganun mga napapakinggan mo, para bang medyo, para nakakataas sila sa'yo. Ba't ganun ang mga perception po natin? Ganun tayo mga perception. Pero hindi nila alam, di ba ba? Nasabi ba, 1 minute you're a hero and then the next minute you're a zero. Di ba? Ganun ang pananaw ng tao. Okay? So, success and status are the key words, sabi nga po. Pero ang sabi po ni James, don't ask for special treatment. Yun po yung sinasabi ni James doon sa kanyang, sabi nga, huwag kayong magpa-favor. Tapos yung number 5 po, yung affluence. Yan, dito. Dito ang karamihan na talagang tumba ang mga, sabi nga, lalo na sa ating mga Pilipino. Diba? Okay? The most common distinction, we judge people by their wealth. Mayaman. Di ba? Kaya nga, alam nyo, kung papansinin nyo yung binasa natin kanina, no? Dito talaga, laging, sabi nga po, naninermon si James nagpapatungkol doon sa salapi. Di ba yung natopic natin doon sa mga preceding topics, di ba? Nagpapatungkol sa pera. At ito naman, ibinalik na naman niya, nagpapatungkol sa pera. Huwag kayong tumingin sa itsura o kaya sa kung ng isang tao na kung mayaman siya. Okay, sa economic status, sabi ganun. Okay, kung titingnan natin, dito hinangon ni James yung dapat na mabago sa atin. Nakita, ang sabi po niya sa verse 2, suppose a man comes into your meeting wearing a gold ring. And fine. And fine clothes, and a poor man in old clothes also comes in. You show special attention to the man wearing fine clothes and say, here a good seat for you, but say to the poor man, you start there and sit on the floor by my feet. Okay. Naobserbahan po ito ni James doon sa kongregasyon niya sa Jerusalem. Kaya napapansin na sabagay, ito kasalanan ko minsan to mga aserit sabagay, hindi man siya sabi ng mga aserit kasi na ganun pamaraan, di ba? Pero kasi ganun kasi yung parabang nakamulatan na siguro na kapag mayaman, abay talagang doon sa chosen harapan. Alam nyo, yung ginawa po sa isang mahirap, tingnan nyo kasi masyado lang isinubsob sabi niya, upo ka doon sa, para bang sinabi niya, upo ka doon sa aking footstool, di ba? Para bang nilimpaso na niya kaya, alam niyo, one way of discrimination pa yan. Kaya sabi ng Diyos, wag po nating gagamitin at gagawin. Insulto po yan. Na kung minsan, sabi nga, hindi po natin napapansin, alam nyo, kung minsan, bumibigay tayo sa mga ganito. Kaya ito papag-aralan natin para makaiwas tayo. Amen? At bakit, sabi nga, there are 3 problems with favoritism. 3 problema po. Kung tayo po ay sabi nga, favoritism. Okay, ano po yung number 1 problem na makikita natin? Okay, the number 1 problem is, sabi nga po, yung favoritism is unchristian. Unchristian po.
Kaya ang sabi yan, my brothers, as believers in our glorious Lord Jesus Christ, don't show favoritism. Okay? Faith and favoritism are incompatible. Tandaan nyo, we are a family. Ang sabi po sa Romans chapter 2, verse 11, sabi niya, God does not show favoritism. Okay, Jesus treated everybody with dignity. Alam po niyo yan, kung babasahin po ng ebanghelyo mga ebanghelyo. At alam niyo kung alam po niyo yung kwento ni Cornelius, no, at tungkol kay Pedro. Kasi nung inutusan ng Diyos si Pedro, sabi nga nung punta ka dun sa bahay nila Cornelius. Ano, pero alam po natin na ang mga Hudyo ay hindi talaga nakakahabilo sa mga hentil, maski mayaman sila. Na kaya ibig sabihin, talagang discriminate ni Pedro. Kasi ganun po kasi yung naging nakamulatan ng mga Hudyo na hindi sila pwede makisalamuha sa mga hentil. Kasi magiging marumi sila. Na kaya ipinakita ng Diyos na maski man hentil yun, talagang sabi nga open siya. Anong ibig sabihin ng John 3:16, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Hindi sinabi doon, for God loves the Jew. Di ba? It's the world ang kanyang inibig. Okay? Inchik ka man, okay? Itim ka man, di ba? Brown ka man, di ba? Puti ka man, di ba? All the same. Amen? So, ang sabi niya, God does not show favoritism. At alam nyo, ito nga yung dapat natin panghawakan Sa bagay, sabi nga, kaya nga ginawa natin ang setup ng family. Alam nyo, if there is one place in the world where there shouldn't be any kind of discrimination, it ought to be in the church. Kaya lang talagang, kung mag-observe po kayo, di ba? Sa bagay, kuminsan kasi talagang, nasa paglalagay din ng mga tamang aseret kasi yan. Mamaya, inilagay mong aseret doon, may problema Problema sa mata. sa mata. Nearsighted or Okay, farsighted. so nangyayari yan. Kaya bakit natin tinuturo? Bakit sinabi ni Pablo, ay ni Santiago? Kasi nangyayari talaga yan sa loob ng church. Sa loob ng church. Okay, so sabi nga po, hindi dapat mangyari sa atin yan, no? Dahil nga sa setup natin ang family. Okay, so number 2 is favoritism is, sabi nga po, okay, God doesn't show so. But number 2 is, favoritism is unreasonable, no? Wala kang dapat may kakatwiran dyan. Ang sabi po doon sa 5:7, di po ba? Ang sabi niya, sa 5:7, listen my dear brothers and sisters, sabi nga 2:5, has not God chosen those who are poor in the eyes of the world to be rich in faith and to inherit the kingdom He promised those who love Him? But you have dishonored the poor. Is it not the rich who are exploiting you? Sabi ganon. Are they not the ones who are dragging you into court? Are they not the ones who are blaspheming the noble name of Him to whom He belong? Ngayon, bakit po nabanggit ito ni James? Kasi kung titingnan natin yung kapanahunan po ni Santiago, no? Yung mga Romano po, yung mga mayayaman, sila po talagang umaapi sa mga Kristiyano. Kung alam po niyo, kung papag-aralan po niyo yung history ng Christianity, kapanahunan po ni Nero, alam niyo, ang mga mayayaman noon, sila po ang nagpe-persecute sa mga Kristiyano. Alam natin yung ginawa ni Nero, ha? Alam niyo ba yung ginawa ni Nero sa mga Kristiyano? Okay, kumo ang ilaw dun sa Roma ay hindi na mawalang kuryente noon Yung para bang sulo. Alam mo kung anong mga ginawang sulo noon para magkailaw lang yung Roma? Yung mga Kristiyanong sinunod nila. Ganon po ang persecution. Kaya ito po yung sinasabi ni Santiago Yung mga mayayaman sila ang umaapi sa atin. Okay, so wala silang kakatwiran, sabi nga po, di ba? Okay, he's not saying that it's good to be poor, di ba? Hindi naman sinasabi diyan, di ba? Kung mga sabi nga mahirap ka o mayaman ka. Okay, he's not saying it's not good to be poor and bad to be rich. He's not saying that only the poor will be saved. Hindi po yung ibig sabihin noon. Ang sinasabi lang niya, yung pagtatrato natin sa bawat isa. Okay? So sabi nga po, tayo ba hindi ba tayo magalak na hindi tinitingnan ng Diyos yung laman ng pitaka natin para tayo ay makapasok sa kanyang So hindi siya nagtatangi, okay? Wealth in itself doesn't deserve any special treatment, okay?
And then maybe the person got it dishonestly, di ba? Marami yung mga taong yumaman sa hindi naman tamang pagyaman. Tandaan nyo your value is not based on your valuables. Amen? Hindi nababase dun sa hawak-hawak mo ngayon. Di ba may kwento na kung mga mayaman siya, sabi niya, para hindi mag-away yung mga anak ko, sabi gano'n eh. Pakikiusapan ko na lang ang Diyos na dadaling ko na lang yung pera ko sa langit. Eh di, pumayag naman ang Diyos. Para sabi niya, para hindi malaki ito, i-convert ko na lang ito ng bara ng ginto, sabi niya. Eh di, kinonvert niya ng bara ng ginto. Tapos dala-dala ngayon, dala-dala niya sa langit ngayon, talaga kandabuko ba siya, dahil mabigat. Pagkatak niya kay San Pedro sabi gano'n, "Managod si San Pedro." Sabi niya, "Ano ba yung dala-dala mo? Nagkakanduko ba ka na?" Sabi gano'n. Eto lang naman po yung kayamanan ko sa lupa, sabi gano'n. Tapos inilabas niya, nakita ni Pedro, ba't ka nagdala ng bricks dito? Pala yung baldosa. Baldosa pala sa langit. Dala-dala niya, okay? So, tinan nyo, hindi po makikita doon ang yaman natin, di ba ba? Mahiiwan po ang kayamanan natin dito, okay? So, don't confuse your network with your self-worth. Nagets ba natin? Amen. Okay, hindi kung mayaman ka, hindi habang buhay kang mayaman. Kapatid, alam natin yung nangyari, diba, sa mayaman sa si Lazarus. Alam po mo na yung kwento na yun? Amen. Diba? At kinakain lang ng Lazarus yung kung ano yung nahuhulog. Tapos nakikakain pa siya sa mas pinapakain pa nga yung asa. Okay, so wag tayong magdepende, sabi ganun. Wag tayong magdepende. Alam nyo, sa bagay, ganito kasi yung pagkamulat sa atin eh. Kaya nga, pati nga yung lumalabas ng iPhone 6 eh. Lalo, punta ako sa bangko ng isang araw. Talaga yung Pilipana, talaga sabi niya, kailangan kayo maglabas ng iPhone 6. Sabi nga, abangan ko talaga ito. Abangan ko, kailangan magkaroon ako niyan. Sabi ko. Kaparehas lang naman natin yun, ha? Ano nyo? Ba't sila tumitingin ng ganun? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagsiselfone? Sige nga. Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagre-relo? Diba? Katulad ng relo, di ba? Ang dahilan kung bakit tayo nagre-relo para alam natin ang oras. Diba? Para sila tingnan. Pero bakit ka bibili ng relo? Ng dalawang million? Titingnan naman nila, di ba? Okay. So, para makita kasi yung status mo di ba? Kasi ganun ang tao kapag yung mayaman ka, parang kagalang-galang ka, di ba? Pero sabi nga ni Santiago, yung mga kagalang-galang na yan, kung minsan yan ang mga umaapil sa'yo. Okay, so wag tayong pumaris sa kanila, okay? My network and my self-worth have nothing to do with each other. Kakaiba yun. Okay? Yung sabi nga po, kung sakaling may network ka, okay, yung temporary yun. Diba? Pero yung self-worth mo, yun po yun talaga. Pang-eternal. Forever. Okay, so it's illogical, sabi niya, no? It's illogical, unreasonable. Don't confuse where you get your self-worth from. God chooses the poor, no? He doesn't expect them to be wealthy in order to be saved. And on top of this, He says, the rich could care less about you. Why worry about catering to them? Okay? Is it not the rich exploiting you? Sabi nga po ni Santiago doon. No? Kaya nakita natin kung paano nila ginagawa ang mga, sabi nga po, doon sa mga pang-aapi. Okay? Do you know why we like to kiss up people who are affluent? Kung bakit tayong medyo na-attract, namamagnet sa mga mayayaman? Bakit po? Okay? Why we like to cater and to get close to people who are celebrities, because we hope that they'll do something for us. Diba? Dumating dito si Sambay sa Ganda. hindi lang si Vice Ganda kundi yung sa Israel yung si si Osang. Rose Osang, di ba? Talagang mga Pilipino talagang nagkakakuan na mga pa-picture 20 lang, di ba? euro yun ang ticket. Okay, para at least makuha siya, sikat din sila, parang ganyan. Oui. Pero yung, alam nyo, yung makasikatan na yun, di ba? Mga temporary lang, di ba? Yeah. Nawala na yun, wala na. Yeah. Okay? Pero marami pong taong ganyan, di ba? Okay?
Ang gusto kasi nila, para kilala nila kung sino yung talagang dapat na magpasikat sa kanila. Sabi nga po doon, you don't have to know the key man if you know the man who holds the key. Nagets ba ninyo? Okay, kasi ganun tayo eh. Di ba? But ang sabi diyan, you don't have to know the key man if you know the man who holds it. He has a way of opening and closing doors regardless of your network or your contacts. And madali niyang hipuin mga bagay na sabi nga po kung gusto mo. Kaya nga lang, sabi nga, seek ye first, di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things. So James says, don't show favoritism. It's unchristian, unreasonable, it's illogical, it doesn't make sense. Okay? Ngayon, yung primary reason, no? Number 3, the primary reason for favoritism is, it is unloving. Unloving, that's why you shouldn't do it. Ang sabi po sa Galatians 5:14, ang sabi niya, all the law is summed up in one sentence. Okay, love your neighbor as yourself. So if I play favorites, I am being unloving. Amen? Nagets po ba natin? Yes. Okay na, kahit ang sabi po sa 1 John 4:20, if a man says loves God, and hates his brother, is lying. How can you love God whom you haven't seen if you don't love your brother whom you have not seen? Okay? So, how I relate to you proves how much I love God. Okay po ba kayo? Diba? Kung paano kita trinato, ay doon makikita kung talagang ako ay totoong sumasampalataya sa Diyos. Tandaan nyo, God is love, di ba? Kung sakaling love ang ama natin, ang magiging bunga ay hindi hate. It's love. Okay, so sa verse 9 po, na sinabi po doon, sabi niya, if you show favoritism, you sin, and are convicted by law as lawbreakers. For whoever keeps the whole law yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it. Alam niyo, kung minsan kasi ganito kung mo kasi nagbibigay ka, tapos nag-a-attend ka, tapos nagka-quiet time ka na, para bang nasunod mo lahat yung mga dapat masunod. Pagkatapos di ba kung minsan merong isang bagay na kung minsan pinapagawa sa iyo na pwede bang pwera na lang ito, Lord? Pero, di ba ganun tayo kung minsan? Tirahin na. Di ba? Ibig sabihin, medyo lagpasan ko na ito. Humihirit. Pag muna ako subukan dito, di ba? Parang ganyan. Pero tandaan nyo, ang sabi po ng Santiago, ang isang bagay na alam mo, pag hindi mo ginawa, kasalanan. Pero nangyayari po sa atin yun. Kung minsan, nakakala natin kung nagawa na natin lahat, excuse na tayo sa isa. Di ba? Paano ka masasabing, sabi nga, you break the law? Di ba? Di ba kapag naka-break ka ng isa, di ba, you are breaking the law, di ba? Okay? So, wag ganun po yung mentalidad natin, na kung gumagawa na tayo ng lahat-lahat, ay exemption na yung isang gusto nating gawin na mapagbigyan lang si Badong sa buhay natin. Ito po yung sinasabi dyan. Diba? For he who said you shall not commit adultery or said you shall not murder, if you do not commit adultery but do commit murder, you have become a lawbreaker. Ngayon nyo, kahit sabi nga po, yung paghubog po sa atin ay upang sabi nga po, maging holy tayo. Tandaan nyo yung pagiging holy, isa-separate ka talaga Diba? About face ka dun sa kasalanan. At yun po yung gusto ng Diyos sa'yo. Isa, okay? Pagkatapos 5 kasalanan, parehas na kasalanan yan. Maliit o malaki, sabi ka nun, talagang kasalanan yan. Okay? So, love treats people with mercy, no? Love gives people what they need, not what they deserve. Ulitin ko. Okay? Love treats people with mercy, okay? Love gives people what they need, not what they deserve. Okay? Maski man hindi deserving yung isang tao, okay, basta na ipatunay mo sa kanyang mahal mo siya, may bala na ang Diyos sa kanya. Diba napakarami natin ginagawang ganun? Diba? Ginawa na tayo ng masama, pero ginawa na pa natin na mabuti. Okay, ang Diyos na ang tumitingin doon. Okay? So, may magbubunga sa'yo, okay? So, sabi nga po, ito po yung mga dapat natin makita, diba? It's unreasonable, sabi ganun, diba? Tapos, it's unchristian and it's unloving. Okay, so makikita po natin ngayon. Yun po yung problema.
Ngayon, titignan naman po natin yung prescription. Ha? Parang punta ka sa doktor, di ba? Sinabi mo yung sakit mo, di ba? Yun natin yung sakit eh. Yun po yung sakit na dapat na makita natin na nasa atin. Di ba? Unloving tayo, un-Christian pa, tapos sabi nga illogical. Diba? Ngayon, paano natin malunasan ngayon yan? Okay, makita natin yung prescription. Okay, the prescription, how to treat people right. Dito na po tayo. Sabi nga, how to have a loving church. No? Alam niyo, meron pong article no na siyang pinag-aralan po sa Amerika. Sabagay, alam po natin lahat na doon tayo humahanga po doon sa pagtuturo ni Rick Warren. Na kung kilala po ninyo yun. Tess, kilala mo ba yung Purpose Driven Life? Diba? Okay? So doon po tayo humahango kasi ng pagtuturo. Okay? Doon din ako humahango ng mga survey na ginagawa po sa Amerika. Alam niyo po, nag-survey po sa Amerika. Pagkatapos ang naging curious sila kung paano ba dumadami ang isang church. At paano tumatatag yung isang church na yan. Basta sa survey sila. Alam niyo yung nakita yung dapat na meron sa isang church. Okay? Yung loving church. Yung mahal nila ang bawat isa. Nakita, alam niyo, kaya sabi ko anong sabi ko, napakaganda talaga yung setup na ginagawa natin dito. Diba? Setup ng pamilya. Diba sa pamilya, diba? Kapag nagkasala yan, kapamilya mo yan eh. Ipatawarin mo. Diba? Kung sakaling ichinismis ka niyan, di kausapin mo. Diba? Hindi mo pwedeng itapon yan. Kasi kapamilya mo. Diba? Tingnan mo, kung hindi mo kapamilya, anong gagawin mo? Palayasin mo. Diba? Pero hindi. Kung kasi yung setup, diba? Nakiisa kayo eh. Nakapamilya kayo. Kaya maski man napakakulit yan. Patindi pa rin yan. Tsaka napakaganda yung paniniwala na siyang hinuhubog natin dito, diba? Sa Diyos ay walang imposible. Walang imposible. Kasi kung minsan kasi sa atin talagang gusto natin kasi unahan na ang Diyos na ayun, baguhin mo na siya. Ako nang bahala. Mas magre-rebelde kapatid yung taong yun. Amen? Magre-rebelde. Pero kung ang Diyos ang mangusap sa kanya, amen? Sabi nga, one click lang. Mababago at mababago niya. Okay, so ito po yung sabi nga po, yung survey na ginawa nila. No? Kaya ito yung kahalagaan kung bakit yung gagawin natin itong prescription na sinasabi. Tandaan niyo it's love that reaches people. Ito makinig kayo. You don't have to argue people into the kingdom of God. Okay? You love them into the kingdom of God. Amen? Kaya ito po, alam nyo, ipapunahin ko na kayo dun sa yung magiging team natin sa ating anniversary. Ang team natin, di ba, natapos na tayo ng Come and See, di ba? Ngayon Come and Go naman. Come and Go. Kaya ito po yung tatalakayin natin. Ano ba yung mensahe na siyang ipapahiwag, i-share natin sa body of Christ. Kasi dito talaga sa kinalalagyan natin, napakaraming na mga nagdi-divide ng mga churches. Okay, masasabi natin na division by multiplication, di ba? Ganun ang dapat, di ba? Pero hindi eh. Division by division. Dahil yung mga nag-divide, nag-split, naku, nagkakasiraan na. Divide. Ayun na, nakita na ba ang pagka-Kristiyano? Nakita na nyo, yun ang panghawakan natin kung ano yung talagang, sabi nga po, pagkatawag sa atin, yung John 17:21 sa 23, na sana sila ay magkaisa. Nakita, yun po yung magiging team natin doon. Come and go. Come and go. Isagawa na natin. Maraming mga Kristiyano, okay, hindi nila isinasagawa yung salita ng Diyos. Diba tama ba yun? Nagbahagi na sila, pagkatapos nagchismisan, nagsira. Gawain ba ng Kristiyano yun? Anong diferensya nila? Ay hindi nila isinasagawa eh. Yung dapat na isagawa, imahalin nila ang kapwa nila. At nakakalungkot, sabi nga po, yung pagtuturo kasi na ginawa ay hindi doon sila nag-concentrate. Okay, nagpapasalamat tayo dahil kasi yun ang laging concentrate natin. Kung paano natin unawain ang kapwa natin, at yan, kung paano natin tratuhin ang kapwa natin. Di ba?
Hindi po tayo dito yung pagtuturo na lagi na lang natin tuturo about yung pera, about yung prosperity, di ba ma? Kasi mayaman na tayo eh. Di ba mayaman na tayo? Yaman sa langit. Okay? So, ang hinubog po natin dito ay yung mga talagang nagbibigay. Kasi kung tuturuan mo siya magbigay, ayaw. Pero kung tuturuan mo po, paano siya magbigay, abay talagang pusang loob magbibigay ang kapatid. Diba ba? Okay? So, sabi nga po, you love them into the kingdom of God. So, how do you do that? 3 steps po yung makikita natin. Yan. Number 1, accept everybody. Oh? We must accept everybody. Sabi po sa Romans 16:7, accept one another just as Christ accepted you. Tanggapin natin maski man sino ka, kapatid. Maski man sino ka. Maski man sabi kanina ni Sister Tess, kanina sa Mormons, di ba? Mormons ba? Ayan, oo. Sa una. So, dito po, alam nyo, tinatanggap po namin ang bawat isa eh. Maski man sino ka, maski man ang klase yung pagkatao mo. No? Alam nyo, okay, i-share ko po sa inyo ito. Meron kami naging member, ano. Alam namin na talagang hindi sila mag-asawa. Hindi sila mag-asawa. Tanggap namin din kasi sabi nga, tanggapin mo, pero hindi mo konsintihin yung gagawin niya. Tanggapin mo, lapit mo. Tapos ang ginawa namin, yung lalaki, talagang, nung nakita ko na talagang medyo nangungusap ng Panginoon sa kanya, sige, maghiwalay kayo. At pukunin ka namin, ampunin ka namin para hiwalay kayo. Yan, tumira din ng lalaki dito. Kasi ganun kasi yung mga maraan namin eh. Huwag mo sabihin, ikaw na ang pinakamasama. Okay? Lahat naman tinanggap ng Panginoon. Kaya nga lang, sabi nga, tatanggapin mo siya, pero hindi mo siya kukonsintihin. Nagets ba natin? Okay? So, gumawa kami ng paraan, yun na nga. Pero talagang tao pa rin siya. Tao pa rin siya. No? Kaya sabi nga, talaga, ibigyan natin sa Panginoon. Kung hindi na natin kaya, ibigyan natin sa Panginoon. So, ganun po kami tumatanggap. Okay? Sabi nga po, alam ba niyo kung bakit maraming tao na hindi, sabi nga, hindi alam kung paano tanggapin ang bawat isa. Okay? They have a hard time accepting others. Ito po. Bakit? Because they confuse acceptance with approval. Ano ibig sabihin nun? Okay. They confuse acceptance with approval. There's a big difference between acceptance and approval. Okay. You can accept somebody without approving of his lifestyle. Katulad na po ng ginawa namin. Okay, tanggapin mo. Dahil kasi baka doon siya mabago eh, saya. Amen po ba? Ganun po ba tayo? Tanggapin natin. Pero kailangan talaga meron ka nung patience. Meron kang patience. Alam niyo, wala pong perfecto sa atin. Wala pong perfecto. Ang fellowship po, alam nyo, itong fellowship alam nyo, ang turing po namin itong samahan na ganito, hospital. Hospital po. Bakit ko po itinuring na hospital? Di ba sa hospital, nandun lahat ng mga may sakit, di ba? Nandun ang mga siraulo, nandun ang mga... Alam nyo, sa gawain, sa totoo lang, aminin natin, di ba? Lahat po tayo may sakit. Di ba? Sakit ng tigas ng ulo, di ba? Talagang... Nandito lahat ng sakit. Sakit ng visa. Nakita niyo, pero open kayo kasi nandito po yung manggagamot na makakagamot sa inyo. Okay? So, kailangan talaga tanggapin po natin ang bawat isa. Kaya nga lang, sabi nga, you can accept somebody without approving his lifestyle. You may be doing something totally contrary to the Word of God, but you can accept him as a person without approving the sins he's involved in. Okay? So, yan po ang sinabi doon sa 15:7. Accept one another just as Christ accepted you. Okay, so if you want to grow up more and more like Him every day, you're welcome here. Handaan po ninyo. No? Welcome kayo. Hindi po natin kinokondem ang bawat sa inyo. Baka kayo lang nagkokondem sa sarili nyo. Okay, hindi namin kinokondem kasi alam namin ang tao habang nabubuhay ay may pag-asa. Okay, tandaan nyo ang aming pong prinsipyo rito, kaya ito po yung gusto kong i-announce doon sa aming anniversary. In essentials, okay, yung pinaka-importante,
doon tayo magkaisa. Amen? Ano yung pinaka-importante yun? Okay, na there is one God. Okay, it's the Father, and then there is one Lord. Okay, na namatay sa atin, si Jesus Christ, and there was a Holy Spirit. Okay, na siyang ibinigay sa atin, na siyang dapat manguna sa atin. Amen. Amen? Meron tayong one hope, di ba ba? Yun ang mga essentials na dapat tayo magkaisa doon. Okay? So, in essentials, we must have unity. Amen? May pagkakaisa tayo doon sa iyo. But in non-essentials, we must have liberty. Ano ibig sabihin nun? Okay, so siguro papaliwanag ko na lang para pupunta kayo dun sa anniversary namin. Ayan. Pagkatapos hindi lang magtatapos dyan. Okay, in essentials, there's unity. And non-essentials, there's liberty. And in everything, love. Okay? Love. Okay, in everything, love. Kasi kung iyon na lang ang matitira sa iyo, alam nyo, diretso ka na talaga. Swak na swak ka talaga doon sa pupuntahan natin. Amen. Di ba? Bakit? Dahil kasi ano na ang mga pag-uugali ng mga doon sa langit? Di ba? Isa na lang. Di ba? Wala nang pananampalataya doon, kapatid. Okay? Wala nang pagtitiis doon. Di ba? Okay? Iisa na lang ang naiwan. Love. Kaya doon tayo mahubog. Okay? So, acceptance is the key. Okay? Acceptance. Some of you are not going to like heaven because it's not exclusive na. Kasi ganun ang mentalidad natin, di ba? Kung nasali ka sa isang samahan, okay, membro ako doon. Di ba? Para ka nakasigurado at ayaw mo lang sumali sa iba. Alam niyo ito, tingnan niyo, kaya nga sabi ko, bakit hindi nalalaman ng mga Kristiyanong mga nag-aaway? Kung dito sa lupa ay hindi na tayo nagkakaisa, pagdating pa kaya natin doon. Hindi man yung iniisip yan? Kung dito sa kinalalagyan natin, hindi tayo nagkakaisa. Puro paniniraan. Makakarating. Ay, hindi. Ito nga masama eh. Kapag pumunta doon, nandun punta na sa kabila, sa impyerno ka. Di ba? Kasi dito lang ayaw mo na makasama eh. Pagdating mo doon, talaga, ikaw talaga magpupusa sa kabila na ako para hindi pa siya makakasama. Nakita niyo kung bakit. Okay, ito, kung bakit dapat mahupog sa atin, kapatid, yung agape kind of love. Agape kind of love. Di ba? Ano ang agape kind of love test? Alam test yan. Di ba? Di ba ang conditional love? Di ba? Unconditional love. Yan, di ba? Ang sabi sa agape love, mahal kita dahil mahal kita. Nakita nyo? Kaya yung pag-uugaling yun, abay talagang pagdating sa langit, makita mo, hindi ka talaga pumunta doon sa kabila. Okay? So, ingat ka kapatid. Ingat ka, okay? So sabi nga, we don't expect people act like believers until they are believers. Kaya sabi nga, alam nyo, nung nag-minister ako nung Wednesday, nakaka-bless din kasi yung kapatid na talagang isa din sa mga pinag-pray namin. Alam niyo, talagang problema. Dito sa Paris talaga, ang daming may problema. Bakit dinukula kasi ng mga kapatiran pa yung mga pag-away? Sa membro lang, kapatid, ulala, ang daming problema. At tapos ito nga, marami mga nagtuturo, marami mga leader naman, kapag tratuhin nila yung mga ganun na mga kasalanan, imbes na mako-convict, kinokondem pa, ulala. Tama po kayo. Nakita nyo, kahit alam nyo, hindi basta-basta kapatid yung ginagawa natin. Kapag kinondem mo na, ayaw nang babalik yan. Magmatigas na yan. Pero at least kasi tinuturuan ko kasi yung isinama ko okay. Pero hindi ko nilalagay kasi pinapaliwanag ko lang. Hindi makikinig ang isang tao kapag negatibo yung sinasabi mo sa kanya. Meron akong, gusto yung basahin ko yung na-reveal sa akin kanina umaga sa Thessalonians 5. Ito yung pagtrato natin doon sa mga mahihina. Okay, ito. The key to minister, sabi dito. The key to minister is sensitivity, sensing the condition of each person and offering the appropriate remedy for each situation. Ayun, kaya ipag-pray nyo in discernment. Okay.
Ang sabi na, you can help effectively until you know the problem. Di ba ba? Okay? You can apply the medicine until you know where the wound is. Ganda nyo? Karamihan kasi sa atin, yung pamaraan natin confrontational eh. Lalo kapag yung, sabi nga, meron mga nag-minister, nagka-counseling. Na kahit invest na mabago siya, magre-rebelde pa siya, magmamatigas pa siya. Maling pangyayari. Okay, so nagpapasalamat tayo. Alam niyo, nagpapasalamat tayo kasi, alam niyo, ito yung mga pinapag-aralan natin. Kung bakit hindi tayo makapagsalita, hindi tayo makapag-condemn, kasi alam natin eh, baka ako rin ang dating sa ganung pagkakasala eh. Kasi alam natin eh, di ba? Lahat tayo mahihina. Darating at darating din tayo. Nang kahit isa sa alang-alang mo eh, nang kahit mag-iingat ka sa sasabihin mo. Okay? So, it's love. Di ba? Kung merong pagmamahal talaga sa Kanya, merong pagmamahal sa Diyos, hindi mo siya pwede i-condemn dahil kasi sabi nga eh, mahal din yan ng Diyos eh. Maagawa ang Diyos ang paraan. Okay? So, I believe that God is just waiting for a church that will love people unconditionally. Okay? He can use that kind of church to spark a spiritual awakening in this city that all the forces of hell couldn't stop. Okay? It will change the climate of this community for Christ. Nothing, tandaan nyo, nothing can stop loving church. Nothing can stop loving church. Tandaan nyo, ang sabi po sa Corinto, di ba ba? There remaineth faith. Oh. Pero ang pinaka-importante, Love. okay? So, ang sabi po sa New Testament, nung dumami po yung mga disipulo, sabi ako, oh, see how they love each other. Doon po sila nakilala. Okay, ang sabi po sa Galatians 3:26, no, saka 27. Okay. Balikan po natin to sa napakagandang napulot ka rin sa Facebook. Okay. Do you know why people had a hard time accepting others? Okay? Ang sabi po doon, they confuse acceptance with approval. Yung kanina po pinag-aralan natin. Okay. Ito po, you can accept everybody without approving his lifestyle. Amen? Pero mahalin mo pa rin siya, kapatid din. Kasi sabi nga po, habang ang tao po ay nabubuhay, ay meron siyang pag-asa. Tandaan nyo kung nagbabasa po kayo ng pamamaraan ng Diyos ngayon, no? Maski man hindi na po sa magitan ng salita sila nako-convert, alam nyo, nako-convert sila sa magitan ng mga panaginip. Mga Muslim, ang daming nagko-convert ng Muslim. Dahil napapanaginipan po nila ang Panginoon Jesus. Kaya maraming pamamaraan ng Panginoon. Okay, huwag natin ipilit yung gusto natin pamamaraan. Amen? So, sabi nga po, accept everybody. Number 2 is, sabi nga po, appreciate everybody. Yan, appreciate everybody. Naasabi po doon sa Philippians 2:35. Do nothing, sabi nga nun, do nothing from selfish ambition or vain conceit, but in humility consider each other better than yourself. Each of you should look not only to your own interest, but also the interest of others. Ang sabi po dyan, find something you can like, not just accept. Diba? Alam po natin na kaya nga po pinagsama-sama sa isang fellowship yung mga negatibo sa positibo. Diba? Hindi maalis yan. Sa pamilya, meron yan. Amen. Di ba? Sa 7 magkakapatid, hindi magkapare-parehas ang ugali. Nakita nyo? So, asahan natin na dito sa fellowshipping, kapag meron po nating, may nakita tayo yung kahinaan ng bawat isa. Kahinaan nyo na hindi yung, sabi nga, masamang pag-uugali, hindi ganun. Kahinaan niya yun. Okay, tanggapin mo siya. Okay? Tanggapin siya. Kaya kasama, sabi nga ni Tintin, talagang sabi nga, abay, iyan na siya. Iyan na siya, tanggapin mo na. Pero, tingnan mo, dahil kasi meron din siyang kiliti. Di ba? Obserbahan mo, meron din siyang gustong-gustong punahin sa kanya. Pero huwag mong punahin doon sa talagang kahinaan niya, talagang mag-aaway kayo. Okay? Pero huwag kang magko-concentrate doon. Mag-concentrate ka kung doon, kung saan may kiliti siya. Kasi doon mo siya maaangat eh. Tandaan niyo kapag ang isang taong galit, hindi tatanggap yan. Bayo. Okay? So hindi lang panguto yung gagawin natin eh, kundi talagang tinuturuan tayo sa pamamaraan eh. Tandaan nyo ang tao po, 2 pagkatao meron siya. Yung lumang pagkatao, saka yung bagong pagkatao.
So, hindi yung bagong pagkatao, yung lumang pagkatao kausapin natin dahil kasi ma-pride yun. Pero yung bagong pagkatao. Ngayon, kung sakaling hindi effective sa kanya, yung pananalita mo, pag-pray mo siya. Amen? Pero ang importante, tanggapin mo siya, okay? You must appreciate him. Okay? Appreciate mo kung ano yung nakikita mo, ang dapat mong purihin sa kanya. Pero hindi mo pupurihin sa kanya, talagang medyo, tanggapin mo na, yun na siya. Amen? So, you must appreciate. Okay? Find something you can like, not just accept, no? With some people, this may require a little creativity. Amen? But maybe you just need to value them for their uniqueness. Amen? Okay? So, meron, sa pamilya talaga, may mga unique talaga na pag-uugali. Pero, sabi nga, kapatid natin yan. Tiyagaan na natin. Amen? Dahil alam natin, magbabago at magbabago din yan. Okay? So, number 3, yung pinakalas po, yung sabi nga po, affirm everybody yan. Yun ang dapat natin, alam nyo, ito. Kung ang sigaw natin dito, come and go, alam nyo, sabi nga, isagawan natin yung mga napapakinggan natin. Affirm everybody. Alam nyo, napaka-importante. Sabay, kayo ba'y tamad mag-text kung sakaling. Pag pinapadalang kayo ng text, natanggap ba ninyo o ano? Nabasa nga po. Nababasa namin yung message pa Oo. Alam nyo, ito yung papagalan natin ngayon. Affirm everybody. Alam nyo, hindi ka naman tinatanggap yung hindi Okay, ibig sabihin lang, may develop kayo dito sa pinapagalaran natin. How to treat others. Okay? Paano natin itrato ang bawat isa? Diba? Diba kapag may nagte-text sa akin o may sakit yung pag-pray natin, diba nagte-text ako, diba? Diba meron tayong text brigade. May maraming sumasagot talaga, nakaka-bless. Tapos yung mga sagot na yun, pinapadala ko rin dun sa doon nabibless Pero kung walang nagte-text, mag-isa na lang ako rito, wala naman ako. Diba? Pamilya ba yan ngayon? Diba? Now, kaya we must appreciate and then we must affirm everybody. Yan ang dapat natin gawin. Come and go, come and go. Come and go, okay? Ang sabi niyan, sa 1 Thessalonians 5:11, encourage one another and build each other up. Tandaan nyo, yung binasa ko kanina, diba? When people stumble, don't criticize. Sympathize. Okay? Huwag mo siyang i-criticize, kundi i-sympathize. Diba? Sabagay, sa magkakapatid kasi, mayroong mga pamarangan yung isa Mayroong minsan, talaga, mabuti ka, matigas sa ulo mo Pero meron naman yung panganay, di ba? Kawawa ka naman, tutulungan kita, di ba? Okay, so, pamilya nga tayo Pamilya. Tandaan nyo, iba-iba po yung personality ng bawat isa sa atin. Okay, kung nakita mo yung kapatid mo, hindi tama yung ginagawa niya, bakit talaga lapitan mo? Amen? So, gamitin mo ngayon yung pinag-aralan natin. Affirm, okay? Appreciate. Okay, be an encourager, not a complainer. Okay? Not a condemner, a critical person, not a judger. Okay? You can encourage people just by smiling at them and giving them a welcome handshake. Nakita nyo? Yun lang para ma-affirm sila na ibig sabihin, kaparte ako sa pamilya. Kaparte pala ako sa mga pinag-pray. Kaparte pala sa mga minamahal. Alam nyo, ganun po tayo Ganon. Yan po mga hinahanap natin. Di ba? Na tayo po, sabi nga po, una, katanggap-tanggap tayo sa pamilya natin. Tapos hindi lang katanggap-tanggap, kundi yung ina-appreciate nila yung ginagawa natin. Kung minsan, na-appreciate nga natin dito yung hindi nakapag-attend Ganon po tayo talaga dito. Di ba? Hindi natin kinakondem. Di ba? Ba't natin na-appreciate? Sabi nakapagpahinga na naman siya. At least nakapagpahinga siya sa physical na. Diba? Pero pagyan naman yung spiritual. Okay? Pero hindi condemnation yun. Hindi condemnation. At least pagkukonsinti pa rin sa inyo yun. Dahil kasi at least nakapagpahinga siya kasi maraming trabaho. Amen? Okay, so that is one way din ng pag-appreciate. Okay? So sabi nga, it requires, it requires an all-out effort by each of us. Hindi po ito magagawa ng isa lang. Dapat tinan nyo,
Kaya nga, gusto kong i-encourage po tayo sa bawat isa. Yung pagka-hospital lang ni Dayan, alam nyo, pati sila Pastor Alina, talaga sumasagot, Pastor Bear. Ano nyo? Tapos sumagot si Pastor Bear, sabi ko, ba, si Pastor Bear sumasagot Kasi pinakita ko kay Dayan, makikita mo yung mukha ni Dayan na talagang magkuha ng aura niya. Somebody's caring. Abay, kung pipilapilantod ka, abay talagang medyo magdalawang isip ang Panginoon Jesus. Hindi yun ang katawan ko. Kapatay, nagsabit ka pa, kapatid. Nagsabit ka pa ng kapamilya mo. Tinan nyo, ina-encourage natin ang bawat isa para maging aktibo. Okay? So, para sa kakaunlad ni Kristo ang Iglesia hanggang sa makamtam natin ang isang pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nakatanya, doon tayo hinuhubog. Nang sa ngayon, hindi tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Yan. Ano ang mga batang yon? Nagtampo lang umalis na. Okay, nagtampo lang kung ano naman sinasabi. Ay, bata pa siya. Nakita nyo? Nang kahit inaangat natin, kaya natin tinuturuan Okay? So, ang sabi po doon, sabi niya, hindi na tayo maliligaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa magitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Okay? Sa halip, sa mamagitan ng pagsasalita ng kapatuan sa diwang pag-ibig, yan ang pag-ibig. Tayo dapat maging lubos na katulad natin na siyang ulo nating lahat. Kita nyo? Okay? Sa pamamagitan niya, ang mga bahaging pinag-ugnag-ugnay ng kasawasan ay magiging isang katawan. At kung, basahin natin lahat dyan, at kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, ano ang sabi? Ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. No one can stop a loving church. No one can stop a loving church. Sinasabi ko palagi sa inyo ang vision ng church na ito. Okay, ang vision ng church ito, maski man nag-umpisa tayo na inilampaso tayo, kasi alam ng kalaban kung ano yung purpose ng church na ito. Okay, gusto natin mahawaan ang lahat ng mga gawain dito ng tunay na pag-ibig ng Diyos. Kasi alam niyo, ito po yung kailangan Ito yung kailangan. Kasi yung pong panalangin ng Panginoon, sabi niya, Panginoon, sana'y sila'y magkaisa upang maniwala ang mundo na isinugo mo ako. Nakita nyo? Kapag hindi nakikita ng mundo ang pagkakaisa ng mga Kristiyano, nabaliwala yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. I think that is the greatest blasphemy na ginagawa ng isang Kristiyano. Binaliwala niya yung ginawa ng Panginoon, yung sakripisyo, yung pagkapako. Patapos yan, Facebook, ay balik tayo sa Facebook para hindi naman kayo maging seryoso masyado. Ang sabi niya, happiness, okay, is not measured in the amount of money you have. Okay, it is, ano sabi niya? The people in your life that create wonderful memories. Ayan. Kaya kung minsan meron tayong mga picture sa Facebook, di ba? Because those are memories, di ba? Amen? Use Facebook in a right manner. I always tell them. Yan. Kahit kapag nandito lang si Sister Gemma nung pagtuturo natin ng Tree of Life of the two trees, di ba? It's not yet late, Pastor. Hindi ko sinasabi na late, di ba? At maunawaan mo yung ano ibig sabihin nung bakit yung Facebook na nagagamit natin at nagagamit nilang kalaban. Okay? So God is love, and as He created you as an object of His love. Amen? So kung alam po natin ang lahat ng bagay na ito, alam nyo, makakaiwas po tayo na hindi natin itatrato ang kapwa natin ng hindi tama. Okay, let's pray. Thank you, O God.